May mga kwento na hindi nagsisimula sa love at first sight. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang normal na umaga sa paaralan. Sa basketball, malinaw ang papel ng bawat isa. May captain, may rookie, may mas mataas, may mas mababa. Pero sa damdamin, walang malinaw na linya. Muling nagsama ang senior high at college varsity para sa isang scrimmage game. Buong gym puno ng ingay, sigawan, palakpakan, tawanan. At sa gitna ng court, magkalaban si Jace at Xander. "Focus ka!" sigaw ng coach. Pero paano mapofocus ang bawat galaw? Ramdam ni Jace ang tingin ni Xander. Hindi pilit, hindi agresibo. Parang nag-aabang. Sa isang play, na-block ni Jace ang tira ni Xander. Nagulat ang lahat. "Oy!" sigawan. Napatingin si Xander habang papalapit kay Jace. "Ang galing mo ah," sabi niya. "Parang hindi ka na rookie sa court." "Tigilan mo ko," pabulong na sugot ni Jace. "Bakit?" tanong ni Xander. Mas lumapit pa. "Kinakabahan ka ba?" Napatras si Jace. Pero nadulas siya. Hinawakan ni Xander ang bewang niya. Saglit lang. Pero sapat para tumigil ang mundo ni Jace. "Okay ka?" tanong ni Xander. Tumango si Jace. Pero hindi niya kayang alisin ang tingin. Sa bench, magkatabi sila. Tahimik. Pero ang tuhod ni Xander dumampi sa tuhod ni Jace. Hindi inalis. Hindi rin iniwasan. "Captain ka," biglang sabi ni Jace. "Hindi ka dapat ganito." "Ganito? Paano?" tanong ni Xander. Lumapit. Ngumiti si Xander. "Hindi ko nilalabag ang rules ng court," sabi niya. "Sa labas lang." Napailing si Jace. Pero may munting ngiti sa labi niya. May mga taong kahit anong iwas mo ay kusang bumabalik sa'yo. At may mga titig na mas malakas pa sa kahit anong sigaw ng coach. Takbo ka, dribble ka, lapit mo'y nakakakilig. Ang laro natin ay di lang sa bola, kundi sa damdamin din. Magkahawak man ang kamay, o malayo lang ang tingin. Bawat foul mo, bawat joke mo, puso ko'y tumitigil sa kilig mo. Hindi napansin ni Jace na hindi lang siya ang nakapansin kay Xander. At lalong hindi niya napansin na may ibang nakapansin din sa kanya. Isang bagong transfer ang sumali sa senior high team. Si Noah, madaldal, palangiti, at halatang interesado kay Jace. "Uy, ikaw pala si Ramos," sabi ni Noah habang inaabot ang kamay nito. "Ang galing mo kanina." "Salamat," sagot ni Jace. Napansin siya. Tahimik si Xander sa kabilang dulo ng court. Hindi nakangiti. Sa practice, palaging nasa tabi ni Jace si Noah. Nag-aabot ng tubig, nagtatanong, tumatawa, at sa bawat tawa, mas lalong tumitigas ang panga ni Xander. "Captain!" tawag ng teammate. "Okay ka lang?" "Okay," sagot ni Xander. Pero halatang hindi. Isang drill. Biglang sinagawa ni Xander si Jace. "Dalian mo!" Nagulat ang lahat. "Ano bang ginawa ko?" sagot ni Jace. Iritado. Tahimik ang gym. Nagkatinginan sila. May tensyon. May galit. May hindi masabi. Sa hallway pagkatapos ng practice, hinila ni Xander si Jay sa gilid. "Ano bang problema mo?"
Tanong ni Jace. Wala, sagot ni Xander. Tinuturuan lang kita. Hindi ganon, sagot ni Jace. Parang galit ka eh. Tumahimik si Xander. Huminga ng malalim. Hindi ko gusto, sabi niya. Na may ibang lumalapit sa'yo. Nanlaki ang mata ni Jace. Wala kang karapatan, sagot niya. Hindi naman tayo, di ba? Alam ko, putol ni Xander. Pero hindi ko rin mapigilan. Saglit na katahimikan. Magkalapit sila. Sobrang lapit. Ramdam ni Jace ang hininga ni Xander. Lumayo ka, pabulong na sabi ni Jace. Pero hindi siya gumalaw. Hindi rin si Xander. Hanggang may dumaan. Napaatras silang pareho. Umalis si Jace ng mabilis. Pero ang puso niya, mas mabilis pa rin ang tibok. Selos, ang damdaming hindi mo maamin. Hanggat hindi ka nahuhuli ng sarili mo. At minsan, ang angas sa court ay takot lang pala sa pagkawala. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Sa training, magkatabi sina Jace at Noah sa stretching. Sabayan mo ako mamaya sa kantin, sabi ni Noah. Libre ko, natawa si Jace. Talaga? Oo, sagot ni Noah. Diretso ang tingin. Sa kabilang dulo ng court, napasobra ang tira ni Xander. Sumalpok ang bola sa ring. Captain, kalma lang, biro ng teammate. Tumango si Xander, pero hindi ngumiti. Sa kantin, magkatabi sina Jace at Noah. May tawanan, may kwentuhan, may simpleng paghawak sa braso. Ang gaan mong kausap, sabi ni Noah. Parang ang dali mong mahalin. Nabigla si Jace. Ha? Joke ba yan? Ngumiti si Noah. Depende kung tatawa ka. Hindi napansin ni Jace. Nakatayo pala si Xander sa may pinto. Tahimik lang. Umalis. May mga salitang hindi mo sinasadyang marinig. Pero pinabago ang lahat. Kinagabihan, nagkita sina Jace at Xander sa court. Tahimik. Hanggang si Jace ang unang nagsalita. Okay ka lang ba? Hindi agad sumagot si Xander. Close na kayo ni Noah? Tanong niya. Nagulat si Jace. Nag-uusap lang. Ganun ba? May pilit ng ngiti si Xander. Mabuti. Parang ramdam ni Jace, hindi yun totoo. Biglang dumating si Noah. Oy, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala, sabi niya kay Jace. Tapos tumingin kay Xander. Oy, Captain! Tumango lang si Xander. Tahimik ang hangin. 3 tao, 3 pusong hindi magkasundo. Sa isang court, iisa lang ang bola. Pero parang ang puso ni Jace ay bola na pinag-aagawan ng dalawa. Hindi pwedeng sabay-sabay ang gustong humawak. Habang naglalakad papalayo si Noah, bumulong siya kay Jace. Alam mo, hindi ako umaatras kapag may gusto ako. Naiwan si Jace sa gitna. Naguguluhan, natatakot, at unti-unting nahuhulog.
Sa likod niya, tahimik na nagmamasid si Xander. At doon nagsimula ang laban na walang referee, walang rules, at siguradong may masasaktan. Una kitang nakita sa court na puno ng ingay. Tahimik akong tumingin, puso'y naguguluhan. May mga araw na ramdam mong may nagbabago. Kahit walang nagsasabi. Mas naging madalas si Noah kay Jace. Sa hallway, sa kantin, sa training breaks. Hatid na kita, sabi ni Noah. Hawak ang strap ng bag ni Jace. Hindi na, kaya ko na to, sagot ni Jace. Pero hindi niya binitawan. May mga tawanan, may mga asaran, may mga sandaling napapalingon si Jace kay Noah. At hindi na sa court. Sa practice, tahimik si Xander. Hindi na nagtuturo gaya ng dati. Hindi na sumisigaw. Hindi na tumitingin kay Jace. Captain, okay ka lang? Tanong ng teammate. Okay lang, sagot niya. Pero ang mata niya, nasa maling direksyon. Minsan, ang paglayo ay paraan para hindi masaktan kahit mas masakit. Isang hapon, nagabang si Jay sa court. Wala si Xander. Naghintay siya hanggang dumating si Noah. Hinahanap mo ba si Xander? Tanong niya. Busy yun. Tahimik si Jace. Lumapit si Noah. Jace, sabi niya. Seryoso ang tono. Hindi ako nakikipaglaro. Gusto kita. Nanlamig si Jace. Hindi ko alam kung handa ako. Sagot niya. Ngumiti si Noah. Ako ang bahala sa oras. Basta, wag mo sana akong itaboy. Sa malayo, nakita sila ni Xander. Pagkalapit, nag-uusap. Tumalikod siya. At sa sandaling yon, pinili niyang mawala para hindi tuluyang masira. Hindi mo'y di sinasadya, pero ramdam ko agad na may nangyayari sa pagitan natin. Hindi ko maipaliwanag. Kapag tatlo ang puso, may isang laging nasa gitna. At kadalasan, siya ang pinaka-nahihirapan. Nagbago si Jace. Mas tahimik. Mas malalim mag-isip. Habang si Noah, mas malinaw. Panood tayo ng game mamaya, sabi ni Noah. Gusto kitang makasama. Tumango si Jace. Pero ang mata niya, naghahanap ng isa. Sa bleachers, magkatabi sina Jace at Noah. Tumawa si Jace sa biro ni Noah. Pero bigla, may dumaan sa harap nila. Si Xander. Hindi tumingin, hindi huminto. Tumayo si Jace. Xander. Tumigil si Xander, pero hindi lumingon. May kailangan ka? Tanong niya, malamig. Bakit ka umiiwas? Basag ang boses ni Jace. Huminga ng malalim si Xander. Para hindi ako umasa. Tahimik. Si Noah ay nakatingin mula sa malayo. May gusto rin siya sa'yo. Tugtong ni Xander. At ayokong maging dahilan ng gulo. Lumapit si Jace. Hindi kita pinipilit, sabi niya. Pero huwag mo sana akong iwasan. Nagkatinginan sila. Sandali lang. Isang hakbang na lang. Pero matras si Xander. Piliin mo kung saan ka masaya, sabi niya. At tatanggapin ko. Umalis siya. Hindi lahat ng nagmamahal ay humahawak. Ang iba, natutong magpakawala. Naiwan si Jace, si Noah ang lumapit.
Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango si Jace, pero alam ni Noah ang hindi. Pero kailangan kong maging tapat. Huminga siya. At sa ngayon, hindi ko pa alam kung sino. Tahimik si Noah, ngumiti. Maghihintay ako, sabi niya. Pero hindi ako susuko. 3 puso, 1 court, at 1 desisyong hindi pwedeng i-delay habang buhay. Pagod man at selos ay dumarating, ngunit bawat sandali, ikaw lang ang inisip. Sa ilalim ng ring, tayo'y nagtagpo. May mga damdaming hindi agad sumasabog. Unti-unti lang silang naiipon hanggang sa isang maliit na bagay. Bigla na lang bibigay. Magkasama sina Jace at Noah sa library. Tahimik, hindi katulad ng dati. Okay ka lang ba talaga? Tanong ni Noah. Sinisilip ang mukha ni Jace. Okay lang, sagot ni Jace. Pero hindi tumingin. Huminga si Noah. Simula nang kinausap mo si Xander, parang ang layo mo na. Napahinto si Jace. Hindi ko sinasadya, sabi niya. Magulo lang talaga. Magulo dahil sa kanya. Tanong ni Noah. Pilit ang tawa. Hindi agad sumagot si Jace. At doon nagsimula ang katahimikan. Minsan, ang hindi pagsagot ang pinakamasakit na sagot. Sa training, mas naging agresibo si Xander. Mas malakas ang tira. Mas mabilis ang galaw. Captain! Dahan-dahan! Sigaw ni coach. Pero hindi siya tumigil. Sa isang play, nabunggo niya si Noah. Parehong napahinto. Nagkatinginan. Sumiklab ang init. Okay ka lang? Tanong ni Jace. Tumakbo kay Noah. Tumango si Noah. Pero ang mata niya kay Xander. May problema ka ba sa akin? Tanong ni Noah. Mababa ang boses. Saglit na katahimikan. Wala, sagot ni Xander. Sa laro lang. Pero alam nilang lahat, hindi lang iyon laro. Kinagabihan, nagkita sina Jace at Noah sa labas ng dorm. Hindi ko kayang makipagkompetensya sa kanya. Biglang sabi ni Noah. Lalo na kung ang puso mo ang premyo. Nasaktan si Jace. Hindi ito kompetisyon, sabi niya. Hindi rin kita ginagamit. Ngunit napailing si Noah. Kapag handa ka nang pumili, sabi niya, sabihin mo sa akin. Umalis siya. Naiwan si Jace. Mag-isa. Hindi na kailangan ng salita, isang halik lang sapat na para malaman mo na sa ilalim ng ring, ikaw at ako. Kapag nagkawatak-watak ang tatlo, may sandaling hindi mo mapipigilan ang katotohanan. Isang gabi, tahimik ang court. Mag-isa si Jace. Nagsushoot. Paulit-ulit. Parang may hinahabol. Biglang may tumunog na bola mula sa kabilang dulo. Si Xander. Hindi ka pa umuwi? Tanong niya. Umiling si Jace. Hindi ako makatulog. Tahimik lang silang nag-shoot hanggang may gusto ka pa talaga kay Noah? Biglang tanong ni Xander. Napatigil si Jace. May kunti ako nararamdaman sa kanya. Sagot nito. Pero hindi ako sigurado. Dahil nararamdaman ko rin to sa isa. Hindi lang sa kanya ko ito nararamdaman. Napabuntong hininga si Xander. Akala ko kaya ko matras. Sabi niya. Pero nagsisinungaling ako sa sarili ko. Lumapit siya.
Masyadong malapit. Xander, bulong ni Jace. Ngunit hindi na umatras si Xander. Sa isang iglap, nadula si Jace sa pawis sa sahig. Napahawak si Xander sa kanya. Nagkadikit ang katawan nila. Huminto ang oras. Magkaharap. Magkalapit ang labi. Isang maling galaw. Isang hinga. At isang hindi inaasahan na halik. Maikli. Nagulat. Pero totoo. Agad silang naghiwalay. Mali ito, sabi ni Jace. Nanginginig ang boses. Tumango si Xander. Alam ko. Pero hindi nila maitanggi. May nagising na. Sa malayo, may nakakita. Si Noah, tahimik, nasaktan. May mga sandaling kahit hindi mo sinasadya, may masasaktan pa rin. Umalis si Noah nang hindi nagpapakita, habang naiwan sina Jace at Xander. Parehong alam na wala nang babalik sa dati. Bawat pasa, bawat tira, bawat laro, ramdam ko ang init mo sa bawat sulyap mo. Kapag ang katotohanan ay nakita na ng mata, wala nang paliwanag ang kayang magpagaan ng sakit. Maagang maaga, tahimik ang campus. Nasa bleacher si Noah, mag-isa, hawak ang bola, pero hindi naglalaro. Dumating si Jace. Alam niya at ramdam niya. Matagal ka na bang nandyan? Tanong niya. Hindi tumingin si Noah. Tagal na rin akong naghihintay, sagot niya. Tumahimik ang paligid. Hanggang nakita-kita kagabi, sabi ni Noah. Kasama si Xander. Nanikip ang dibdib ni Jace. Hindi ko sinasadya. Hindi ko tinatanong kung sinadya. Putol ni Noah. Ang tanong, totoo ba? Hindi agad sumagot si Jace. At sa katahimikang iyon, nakuha ni Noah ang sagot. Akala ko, kaya kong may pagsabayan, sabi niya. Pero hindi pala. Lumapit siya kay Jace. Hindi kita sisisihin. Dugtong niya. Pero hindi rin ako magmamakaawa. Tumayo si Noah. Kapag may pipiliin ka, sabi niya, siguraduhin mong buo ang loob mo. Umalis siya. Iniwan si Jace. Na unang beses nakaramdam ng tunay na konsensya. May mga taong hindi ka iiwan dahil galit, kundi dahil pagod na silang umasa. Kahit may distansya, kahit may takot, bawat puso'y sumisigaw na di kayang itago. Takot man at selos ay dumarating, ngunit Ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pagpili kung sino ang mahal mo, kundi kung sino ang kaya mong saktan. Mag-isa si Jace sa locker room. Hindi makapagpihis, hindi makapag-isip ng malinaw. Biglang pumasok si Xander. Nagkatinginan sila. Umalis na si Noah, sabi ni Xander. Tumango si Jace. Kasalanan ko. Lumapit si Xander, pero huminto sa gitna. Huwag mo ako piliin, sabi niya, kung dahil lang sa nangyari kagabi. Tumingin si Jace sa kanya. Hindi lang yun, sagot niya. Mahina. Matagal na. Napapikit si Xander. Kung pipiliin mo ako, dugtong niya.
may masasaktan. Tumango si Jace. Alam ko, tahimik. Mabigat ang paligid. Rinig ng bawat isa ang paghinga. At kung hindi, tanong ni Xander. Umiti si Jace, pero may lungkot ang mukha. May masasaktan pa rin. Sa labas ng gym, mag-isa si Noah. Nakatitig sa court. May mga pagkakataon na walang tamang sagot. Mayroon lang yung totoo. Lumapit si Jace kay Noah. Hindi kita kayang lukuhin, sabi niya. At hindi rin kita kayang panghawakan kung hindi buo ang puso ko. Tahimik si Noah. Matagal. Pagkatapos, umiti siya. May sakit, pero totoo. Salamat sa pagiging honest, sabi niya. Masakit, pero sapat na. Tumalikod si Noah. Hindi nagalit kailanman. At sa araw na iyon, may pusong nabitawan. Para may pusong mapiling mahalin.